Huwag. Lin Chuan, tulungan mo ako, pinipilit lang ako. Lin Chuan, Tol, wag kang makialam. Nasisira mo trip KO. Mamamatay ka, umalis ka. Umaasa ka pa sa tulong niya? Isa lang siyang mahina at duwag, kahit minura ko siya kanina. Di iman lang siya umimik. Alam mo bang deserve mong masapa? Ano sinabi mo? Gusto mo bang mamatay? Ako. Sino ba yon ang duwag? Bastos ka, sinaktan mo ako. Sa pool sa bibig mong madumi. ingat. Papatayin kita. Lin Chuan, Kian. Lin Chuan, Congratulations host, sa pagsagip mo sa dalaga, na-activate ang Goddess Conquest System. System. May system ako. Deliryo ba ito? Goddess Conquest System ay opisyal na binuksan. Nakadetect sa malapit. Napitin event na conquest object, Zimo Kian. bind successful. Ang kasalukuyang pagtingin ni Kian sa host. 10% on affection level. Congratulations host SA reward. Isang buwan na buhay, espesyal na kasanayan, bihasa sa labanan. Ipagpatuloy mo ang iyong pagsisikap, host. Buhay, binigyan ako ng buhay. Ibig sabihin ba nito? Mabubuhay pa ako. Xiao Chuan, Kian. Ano ang nangyari sa'yo? ang sakit, ate. Maaari mo ba akong tulungan? Nadetect na ang pagtaas ng pagtingin ni Kian sa host. 5%, gantimpala ang 15 araw na buhay. Ate Kian, ihahatid na kita pa uwi ngayon. Huwag. Ano ang gagawin? Hindi matawagan ang telepono ni Kian. Baka natutulog, impossible. Si Kian ay kaliwan. Nagli-live hanggang hating gabi. Sagutin mo ang tawag. Bigla kong naalala. Sinabi sa akin ni Kian, may isang top fan na laging nanghaharas sa kanya at sinabing pupunta pa sa bahay. Para kidnapin siya. Baka may nangyari, bumalik tayo agad. Bastos, tumigil ka. Mukhang nadroga siya. Huwag. Lin Chuan, ang sakit, tulungan mo ako. Ang init, ang sakit. Hindi pwede. Ako. Hindi, kailangan ko siyang dalhin sa ospital ngayon. Kung hindi, may magyayaring masama, tama. Huwag kang umalis. Bastos, tumigil ka. Lin Chuan. Ikaw, Shaolin. Ikaw pala ang may balak kay Ate Kian. NG Mazama. Kailan ko siya binalak ng masama? Nagdadahilan ka pa, bulag kami.
na umupa pa sa iyo, samantalang sinamantala mo ang pagkawala namin. Para Drogenetker sein Sie Ate Kian Kian. Bastos ka, tawagan ng pulis. Rongrong, tawagan mo ang pulis ngayon. Huwag. Baka misunderstanding lang. Sa tingin ko, hindi ganoon si Xiaolin. Rongrong, pinagtatanggol mo pa siya. Baka nadroga ka rin, kung hindi dahil sa amin. Na umuwi ng maaga, baka ano na ang nangyari kay Ate Kian Kian. Ate Rongrong, masyado ka lang mabait. Kaya palagi ka naluloko. Lin Yuan, hindi ka o akalain na ganyan ka kababoy. Bastos, salbahe, nagkamali ako sa'yo. Tatawag na ako ng pulis. Hindi ganyan ang totoo. Ano para? Nakita ko na mismo. Magdadahilan ka PA, Xiaolin? Magpaliwanag ka nga, ano ba talaga ang nangyari? Ano pang paliwanag? Puntahan mo na ang presinto. Chachu. Kian Kian, buti na lang okay ka. Chen, huwag kang mag-alala. Ipapakulong ko na agad si Lin Chuan. Ang gago na, tu. Chachu, nagkakamali ka sa kanya. Hindi ako sinaktan ni Lin Chuan. Kung hindi dahil sa kanya, nadala na ako ng iba. Si Lin Chuan ang nagligtas sa buhay ko. Ano? Ngayon, dapat na kayong maniwala. Hindi pa rin siya mabuting tao. Nakita ko mismo, siya. Sinasamantala niya ang sitwasyon. Gusto ka pa niyang halikan. Hindi niya kasalanan. Ako ang unang gumalaw. Hindi ako ganun kakomportable noon. Nagkakamali ka talaga sa kanya. Kumusta na ang kaibigan kong si Honghu? Nawalan siya ng malaking dugo at nalagay sa koma. Salamat, Doc. Siguraduhin mong gagaling siya. Babayaan ko ng 10 bises ang bayad. Salamat, Chairman Zhang. Sino ang gumawa? Nahuli na ba ang pumatay? Chairman, iniimbestigahan KOPA. Malapit na. Ang tagal na, wala pa ring resulta? SA King Shanhui. Bakit may basura tulad mo? Dalhin nyo, patayin. Chairman, bigyan nyo pa ako ng isang pagkakataon. Bukas, siguradong mahahanap ko ang pumatay sa boss. Kapag hindi mo nagawa, isasama kita sa kanya. Sigurado, gagawin ko. Kagabi hanggang madaling araw tayo nag-usap. Sa wakas, naayos na rin. Hindi ko sinasadya, maniniwala ka ba? Paano to? Kakapromote lang ni Ate Kian Kian. Baka bumaba ang tingin niya sa'yo dahil dito. Ate Kian Kian, pakinggan mo ako. Talagang hindi ko sinasadya. Sampalin mo na ako. Anong isasampal ko sa'yo? Tanga. Napansin ang pagtaas ng pagtingin ni Gubian Kian sa'yo. Tumaas ng 5%. Gantimpala, 15 araw na buhay. Kuya Landlord, ikaw ang nagligtas sa buhay ko. Kung gusto mong makita, sabihin mo lang sa akin. Hindi ko naman sinasabing hindi ka pwedeng tumingin. Bakit pa kailangang magtago? Parang magnanakaw ka. Hindi talaga ako sinasadya. Kagabi lang kasi antok na antok ako. Wala talaga akong nakita, pwede akong manumpa. Ano to? Nakita mo na lahat, ngayon ayaw mo pang aminin? Ako, Akala ko veteran ka na, hindi pala. Isang baguhan na hindi marunong magpatawa. Sige, hindi na kita bibiruin. Hala, natakot ka naman. Okay, may outdoor live streaming ako, kailangan kong lumabas. ngayon ka palalabas, hindi ba masyadong delikado? Wala akong magagawa, kailangan kong magbayad ng utang, kung hindi. Ikaw na lang magbayad para sa akin, okay? Ako, Sige, may seryosong bagay talaga akong ipapagawa sa'yo. Kagabi, ang daming nangyari. Maaga pa lang, nagkalagnat na si Chachu.
Hindi ako mapalagay na mag-isa siya sa bahay. Pwede mo bang alagaan siya para sa akin? Hindi ka o akalain na ganito ka. Bastos at walang hiya. Tulungan mo na lang ako na bigyan siya ng tubig at gamot. Please, please, okay lang ba? Sige, papayag ako. Sige, ikaw na bahala. Salamat ha, treat kita mamaya ng masarap. Ang babae talaga. Ang bilis magbago ng mood. Itong si Wang Chachu. Kahit may lagnat, hindi pa rin tahimik. Hindi mo na niya para alagaan kita. Nandito na ang tubig at gamot mo. Don Montag na lang ilagay, kaya ka o naman. May lagnat ka na, sigurado ka bang ayaw mong magpahinga? Huwag mo na akong pakialaman. Asikasuhin mo na lang ang sarili mo. Sige, sige, buti na lang hindi ako nagpakabait. May na-detect na pwedeng i-bind na object. Wong Chuchu, bind successful. Current favorability SAO, negative 20%. Bakit hindi KPA umalis? Gusto mo bang palabasin kita? Akala mo ba gusto ko? Hindi lang ako ginagawa niya yan. Para alagaan ka ng maayos. Lagnat lang naman, yan. Hindi naman. Bakit bigla akong nahihilo? Alam mo ba na hindi biro ang lagnat? Kapag hindi maayos, pwede kang magdulot ng myocarditis. Alam ka una. Palagi siyang mukhang ayaw makipag-close, hindi ko inakala. May ganito palang mahina na side. Lin Xuan. Narinig ko na yung nangyari kaninang umaga. Huwag mong balakin si Gukian Kian. Ako, Mahirap ang pamilya ni Kian Kian Ji. Namayapa ang tatay niya sa aksidente at laging may sakit ang nanay niya. Libu-libong piso ang gastos sa gamot kada buwan. Kaya siya nagpupush mag-stream at kumita. Pinagbibigyan niya ang mga viewers para lang malagaan ang natitirang mahal sa buhay. ganun pala ang pinagdaanan ni Gukian Kian. Mukhang malakas ang loob ni Kian Kian Ji. Pero simple lang talaga siya. Hindi peaan gana kayova. Gusto niyang makakilala ng taong tunay na magmamahal. At alagaan siya, kaya linchuan. Huwag mong isipin na dahil tinulungan mo siya, pwede mo na siyang apihin. Layuan mo siya. Ano ba tingin mo sa akin, ako? Dito nga, tama ba o dito nga? Ikaw ba Yang Lin Chuan? Ikaf yung zumaksak es akuya kong si Honghu kahapon. Alam mo ba ang kapalit ng paghamon sa King Shanhui? Para lang protektahan si Kian Kian Ji. Hinamon niya ang King Shanhui. Kasalanan ng kuya mo yun. Kasalanan niya. Kung sino man ang gusto ng kuya ko, suwerte niya. Binigyan siya ng kuya ko ng libu-libong piso. Tapos biglang nagpakasanto, akala mo kung sino. Sa libu-libong piso, kahit sino pwede mong matulog. Kung ganon ang sweldo ng kuya mo sa'yo, edi ibig sabihin, madalas ka na niyang natutulugan. Ikaf, gusto mong mamatay? Binabalaan ko kayo, illegal ang pagpasok niyo dito. Babaeng walang hiya, wala kang karapatang magsalita, umalis ka. Paano mo kinakausap ang ate kong maganda? Ate. Ang ganda mo, sakto na sugatan ang kuya ko. Dalhin ka namin para alagaan siya, pero titingnan muna kita. Anong klaseng lalaki ang nananakit ng babae? Kung may bayad ka, sakin ka lumaban. Napansin na si Wang Chuchu ay may 5% na pagtaas ng pagtingin sa iyo. Binigyan kita ng mukha, tapos ganyan? Na, activate ang fighting skills. 100% bilis at lakas. 100% reflexes, 100% lethality. Sige, laro tayo. Siraan ninyo siya.
Engat. Nanay, Layas kayong lahat. Mukhang walang kwenta ang pag-aalala mo. Wang Chuchu. Na-detect ang nakataling object na Wang Chuchu. Sobrang takot, lagnat na nagdulot ng myocarditis. Agad na magsimula ng pagliligtas ang host. Myocarditis. Hindi, delikado ito, kailangan siyang dalhin. Sa ospital. Na-detect ang nakataling object, malapit na mamatay. Malapit nang mabigo ang misyon. Gagamitin ba ang 10 araw na buhay? Para palitan ng mastery sa medisina. 10 araw na buhay. Buhay ang nakataya. Bahala na, system agad na palitan. Congratulations host, nakuha mo na ang mastery sa medisina. Bakit ang bigat? Kaya pala ang bigat. Hindi ko inakala ang mga karayom na iniwan ng tatay ko ay nagamit pa, Wang Chuchu. Kailangan sa paggamot, hubarin mo ang damit mo, huwag kang magalit. Para lang sa kaligtasan mo, pasensya na. Hindi ito ang kwarto ko. Chuchu. Gandang-ganda, ngayon, walang makakapigil sa atin. Halika. Kakaiba na saan na. Mamatay ka naman yak. Ikaf. Siyempre. Ikaw ang gumaling sa akin. Siyempre. Manyak. Ikaw ang nagkalat, huwag kang magalit. Bakit Montag ako tinitignan? Manyak ka. Papatayin kita. Tigil, Lola, huwag mong gantihan ang kabutihan. Myocarditis dahil sa lagnat kung hindi ko hinubaran. At tinurukan, patay ka na. Pero hindi mo dapat. Ano nangyari sa'yo? Hilo at mainit. Naku, kanina nung tinuturukan kita. Naapakan ko ang Guanyuan Point, magdudulot ito ng libog. Sinotyo mo. Wala akong ginawa. Hayop ka. Bastos. Manyak. Kalmahin mo ang sarili mo, kailangan mong maging kalmado. Hindi natin ito pwedeng gawin, hindi ako pwedeng maging oportunista. Linchuan. Hindi bat. Hindi ba't ito ang gusto mo? Linchuan, ang init ng pakiramdam ko. Tulungan mo ako. Linchuan. Kakaiba, ano ba yan?
dalawa, ano nang ginagawa ninyo? Kayong dalawa, ano nang ginagawa ninyo? Ate Kian, hindi yan ang iniisip mo. Eh ano ba iyon? Oh. Mukhang. Hindi pala tamang oras ang pagdating ko. Hindi, tamang-tama ang pagdating mo, tulungan mo akong pigilan siya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Kung hindi ka naniniwala, pwede akong manumpa. Pwede mong tanungin si Wang Chuchu. Hindi kita niloloko. Sige, hindi na kita bibiruin pero sasabihin ko sa iyo ang totoo. Si Chachu, meron siyang takot sa mga lalaki. Talagang hindi kanya magugustuhan, tanga. Takot sa mga lalaki. Ate Kian, kailan KPA na kauwi? Kanina lang nung kayong dalawa. Ate Kian, alam Montag naman ang ugali ko. Sige, ipapangako kung hindi ako magsasalita. Zanan ga, et ikaf din Linjuan. Kung may mesblok ka man kahit kalahati ng nangyari ngayon, talagang hindi kita patatawarin. May nangyari ba ngayon? Parang hindi ko maalala. Hindi ko na maalala. Linchuan, ang galing mo pala sa medisina. Ang mukha ni Chachu, kitang-kita namang mas maganda kaysa kaninang umaga. Mas maganda na talaga. Akala ko hindi mo kayang mag-alaga ng tao. Ang galing niyang mag-alaga. Ate Kian, nasaan si Ate Rongrong? Bakit hindi siya kasama mong umuwi? Nga, gabi na, dapat tapos na siya sa trabaho. Hoy, at Rong. Linjuan, tulungan Montag ako. Ate Rong, anong nangyari? Lin Xuan, di Reza Anna. Ako si Zhang Qingshan, ang presidente ng Qingshan Society. Ikaw ang leader ni Honghu at Abao, di ba? Anong nangyari kay Ate Rong? Nasaan na siya ngayon? Ang pangalan niya ay Chen Rongrong, tama ba? Ang ganda-ganda niya. Mukhang makinis at malambot ang balat. Anong coincidence, nagtatrabaho pala siya sa entertainment city ko. Zhang Qingshan. Ito ay pagitan lang natin, walang kinalaman siya. Kung may bayad ka, ako ang happy mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Sa loob ng 1 oras. Kung hindi ka makarating sa King Shanhui, huwag mong sisihin ako kung may mangyari sa kanya. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Papunta na ako. Linchuan, anong nangyari kay Rongrong? Dinukot siya ng King Shanhui. Ano? Paano na? Ang mga tao ng King Shanhui. Hindi natin kayang kalabanin. Malakas ang impluensya ng King Shan Hui sa Yangcheng. Ang kanilang leader na si Zhang Pingshan ay parang underground MPO sa Yangcheng. Mula nang mamatay ang anak niya 3 taon na ang nakalipas. Naging mas brutal pa siya. Kasalanan ko ito. Kung hindi ko inaway si Honghu. Hindi sana tayo nasangkot sa ganito. Hindi mo kasalanan ito. Siya ang may gawa ng sarili niyang kapahamakan. Naghasik siya ng kasamaan, kaya siya ang nagdurusa. Mukhang kailangan na nating tawagan ang pamilya natin para tulungan tayo. Pupunta na ako doon. Ako ang hinahanap nila. Kung ako ang pumunta, siyak na pakakawalan nila. Si Ate Rongrong. Hindi pwede. Marami sila, papatayin ka nila. Linjuan, Huwag kang padalos-dalos. Mag-isip muna tayo ng paraan. Dahil sa akin ito nagsimula. Nasangkot pa si Ate Rongrong. Ako ang bahala rito. Malapit ng mag-1 oras. Siguro natakot na yung landlord Montag. At hindi na darating. Sumama ka na lang sa akin. Protektahan kita. Kung dating siya sa King Shanhui, iyak na patay siya. Linchuan, huwag kang pupunta. Anong sinasabi mo, ganda? Honghu. Gusto mo bang mawala yung mga kamay mo? Talaga palang may bayag ka, dumating ka. Linchuan, umalis ka na. Delikado dito. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Ako ko ang lahat. Ako? Anong gagamitin mo? Bibig Montag lang? Ngayong pumasok ka sa King Shanhui, dito ka mamamatay. Honghu. At ikaw rin. Mukhang hindi sapat ang aral na binigay ko sa inyo noong nakaraan. Malapit ka nang mamatay, ang lakas pa ng loob mo. Ako si Zhang Qingshan, ako ang may gawa nito. Ako si Lin Chuan ang umaway sa inyong grupo ng Qingshan. Huwag mo nang gambalain si Ate Rongrong. Mabuti, may bayag ka pala. Ako si Zhang Qingshan, marunong sa patakaran. Pakawalan siya. Boss.
Lin Yuan, delikado ito. Bakit ka pumunta? Nakita sa malapit na pwedeng ibin na target na si Chen Rongrong. Find successful. Kasalukuyang approval rating mula sa host, 15%. Kaya pala noong una pa lang, may gusto na sa akin si Ate Rong. Ate, kaibigan kita. Siyempre ipagtatanggol kita. Ako na rito, umalis ka na. Hindi, sabay tayong alis. Sandali, pwede kang umalis, pero siya mananatili. Presidente Zhang, ano ang gusto mong gawin ko? Ano? Nasugatan mo ang dalawa kong tauhan. Dinungisan ang pangalan ng aming samahan. Kailangan nating magbayaran. Pero, ako si Zhang Qingshan. Hinahangaan ko ang tapang mong mag-isa lang dumating. Aya bibigyan kita ng pagkakataon. Sabi nila magaling kang lumaban. Aya talunin mo lang ang lahat ng mga eksperto dito. Papayagan kitang mabuhay. Sino nagsabing kailangan nating magpatayan? Ano ang ibig mong sabihin? Boss, kitang-kita naman. Nagmamakaawa siya. Agat-agat sumuko? Walang kwenta ka talaga. Lumuhod ka at magmano ng 3 bises. Tawagin mo akong lolo. Baka makalimutan ko ito. CJ, Boss, sino ka ba? Pagluhurin mo ako at tawaging lolo. Hinahanap mo ang kamatayan mo. Xiaolin, bakit ka bigla? Ano na ang gagawin natin? Ayos lang, Ate Rongrong. Boss, patayin mo na siya. Linchuan, binigyan kita ng pagkakataon. Pero hindi mo pinahalagahan. Huwag mong sisihin ang pagiging brutal ko. Huvak. Basta papayagan ninyo siya. Gagawin ko ang lahat. Yan ang sinabi mo ha? Lahat ng bagay? Halika, matulog muna tayo. Honghu, wala ka talang pagbabago. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Susunod, ipapakita ko sa iyo ang isang magandang palabas. Wala akong oras dito. gawin na. Sandali. Bago ka kumilos, may ipapakita ako sa iyo. Ano yun? Tingnan mo na lang. Kuya, nagtatagal lang, tong loko na to. Huwag nang mag-aksaya ng oras, sabay-sabay na natin to. Honghu, ako ang Kuya Montag. Ang babae ni Zhang Pingshan. Hindi ka ba natatakot na malaman niya? Ang babae ni Zhang Qingshan. Mas masarap paglaruan, di ba, ate? Ang ating dalawa, laging may panganib. Kapag nalaman ni Zhang Pingshan, hindi tayo patatawarin. Kailan mo ako dadalhin palayo? Huwag magmadali, hintayin mong maubos ko. Ang mga assets ng Aoyama at may pera na ito. Pwede na tayong maglibot sa ibang bansa. Ate, ang importante, hayaan mo muna akong mag-enjoy. Honghu, Kuya, Pekingan Montag ako. Gago ka? Hindi lang ako niloloko Montag. Inilipat ko din ang mga assets ng Qingshan Association. Kung hindi mo ako pagbibigyan, papatayin kita. Kuya, wala akong kasalanan, ako'y inosente. Alam ko na, itong loko na to ang nagpakana. Ngayon, napakadali na ng teknolohiya gamit ang AI. Pwede ng Peking Recording. Peking Recording lang yan? Kuya, ilang taon na tayong magkasama. Anong klaseng tao ako, Honghu? Kilala mo yan, huwag tayong magpadalasa. Ito ay naghahasik ng pagkakaiba. Oo, Brotherhu ay isang ta. Lahat kami, at sa loob ng maraming taon. Siya'y tapat na tapa. Honghu, hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa. Sinong nagsasabing nagdadahilan ako? Ikaw ang nagsisinungaling. Isang recording lang, anong patunay yan? Paano kung may iba pa akong ebidensya? Tulad ng isang video. Ano? Tingnan mo, ano to? Nawawala ang cellphone ko. Bakit na sa'yo? Inamin mong sayo to, madali na ang lahat. Ang mga video, nasa cellphone na, tu? Yang recording galing sa video. Akala ko ba, Honghu, matanda ka na? Ang landi mo pala. Bigyan mo ako ng cellphone. Kuya, huwag kang maniwala sa kanya. Bite 1 MO. Naalala mo ba nung gabing minolestya mo? Si Gukyan-Kyan. Nawala mo ang cellphone mo. Ang daming sekreto sa loob nito. Ito ang cellphone nung tao kanina. Binabastos Montag ako. Kuya, binabastos niya ako. Tingnan mo yung mukha mong guilty. Wala pa nga akong sinasabi. Sasabihin mong binabastos kita. Kung ganon, bubuksan natin ito sa harap ng lahat. Para makita natin kung ano talaga ang ginawa mo. Kadiri. Presidente Zhang. Hindi lang mga video ang nakarecord dito. Pati mga transaksyon ni Honghu. Ebidensya ng pagnanakaw niya sa ari-arian ng Qingshan Society. Gago ka. Nagkakalat ka ng tsismis. Hayaan mo siyang buksan. Bala na.
Presidente Zhang, hindi mo ba gustong makita? Ayokong madungisan ang mata ko sa mga karumaldumal na bagay. Mukhang malinaw na ang lahat sa itsura niya ngayon. Honghu. Akala ka o kapatid na kita. Pero ganito ang ginawa mo sa akin? Dalhin niyo siya. Kuya, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Ako ang may gawa nung kay ate. Presidente, tapat si USA yo all these years. Bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Oo nga. Si Abao ang nagnakaw sa kumpanya. Zia. Aminin Montag na. Oo, Zia. Presidente, ako talaga ang may gawa. Tumahimik ka. Ilang taon na, wala ka pa ring pinagbago. Mas matino pa yang alalay Montag. Dalhin niyo silang dalawa, gutayin niyo at ipakain sa aso. Kuya, nagkamali ako. Pakiusap, patawarin mo ako. Kuya. Sandali. Presidente Zhang, hindi ipagkakatiwala ni Honghu ang mga sekreto. Sa isang alalay lang. Tanga man siya. Pero tapat naman. Bigyan natin siya ng pagkakataon. Kung si Emarlin ang nagmamakaawa, hindi ko siya tatanggihan. Papanatilihin ko ang buhay mo, pero makinig ka. Mula ngayon, aso ka ni Emarlin. Sundin mo lahat ng utos niya. Naiintindihan mo? Narinig Montag? Emarlin, utang ko sa iyo ang buhay ko. Es ayo na ako habang buhay. Emarlin, salamat sa kabutihan mo. Salamat sa paglilinis mo ng aming hanay. Simula ngayon, ang mga bagay tungkol kay Lin Chuan ay magiging mga bagay na rin ni Zhang Qingshan. Ang iyong kaaway ay magiging kaaway ko rin. Handa akong magsakripisyo para sa iyo, kahit anong mangyari. Handa akong magsakripisyo, kahit anong mangyari. 8 Tian. Halos kalahating oras ka nang naglalakad. Umupo ka muna at magpahinga. Bakit wala pa ring balita? Nababaliw na ako sa kaba. Ikaf-PA, ang lakas ng loob mong lumapit. MS Wang, huwag kang makamali. Dinala ko lang sina Jilin at Bibi, Chen Pawi. Tama, ako ang nagpapatakbo sa kanya para ihatid kami. Ngayong na-deliver ko na sila, alis na muna ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad sa akin. Rongrong, okay ka lang? Natakot kami sa iyo. Salamat kay Lin Chuan. Lin Chuan, ano ang nangyari? Huwag kang mag-alala na ayos na ang lahat. Sa hinaharap si Zhang Qingshan, ay hindi na muling magiging problema sa atin. Ang galing. Pero Lin Chuan, paano mo nagawa iyon? Yang Qingshan pa yan. Medyo komplikado ang sitwasyon, hindi ito madaling. Ipaliwanag sa ilang salita lang. Mayroon siyang pambihirang kakayahan sa medisina at husay sa pakikipaglaban. Ngayong gabi, nalutas niya pa ang problema sa King Shanhui. Lin Chuan, ano PABA ang emgalihim Montag? At Rongrong. Ate Rongrong, ano ang nangyari sa'yo? Bilis. Ito ay dahil sa kanyang lumang karamdaman at labis na pagkabigla. Kaya bigla siyang nahimatay. Nakatira si Ate Rongrong sa isang mahirap na lugar sa bundok. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya at paulit-ulit na pinagbilinan kami. Naalagaan siya ng mabuti. Lin Chuan, kailangan mong tulungan siya. Huwag kayong mag-alala, tulungan niyo ako, hubarin muna natin ang kanyang damit. Tulungan niyo ako, alisin muna ang damit. Sa liwanag ng araw, bakit kailangan pang maghubad? Para gamutin siya, syempre. Magtiwala kayo kay Lin Chuan. Ako nga ay pinagaling niya. Tingnan mo. Rongrong. Kayo, Ate Rorong. Ito ay dahil sa labis na pagod at paghihirap. Nahimatay ka, pero buti na lang. Marunong si Lin Chuan ng medisina. Kaya kanya nailigtas. Salamat sa iyo. Xiaolin. Walang problema. Sistemang detection. Pagtaas ng pagtingin ni Chen Rongrong sa iyo. Tumaas ng 5%. Pagtingin ni Chen Rongrong sa iyo. Umabot sa 20%. Unlock ang stage reward. Reward, 3 buwang karga ng buhay. 51% controlling shares ng Hongqiang Group. 51% control. Hongqiang Group kung tama ang alala ko. Parang ito ang leading enterprise sa Yangchen. Huwag ka nang magulo, magpahinga ka na lang. Lin Chuan, tama na yan. Kung marunong ka ng medisina,
Bakit hindi mo gamutin ang sarili mong sakit? Anong sinasabi mo? Hanggang kailan mo pa itatago sa amin? Kung hindi ako ang naglinis ngayon, hindi ko malalaman na may terminal illness ka pala. Xiaolin, ano bie, tu? Baka nagkakamali? Tumawag ako sa doktor ngayon. Sabi nila sa kalagayan ni Linchuan, 1-2 buwan na lang ang itatagal niya. Ano? May kilala akong doktor sa abroad, kung kailangan mo. Tatlong magaganda, huwag na kayong mag-alala para sa akin. Sige, gabi na, umuwi na kayo't magpahinga. Pahinga. Sino ba namang hindi mamamatay sa mundong ito? Maaga o huli, mamamatay din naman. Linchuan, Imbestigahan mo ang isang tao, pangalan ay Linchuan. Miss, medyo mahirap kung pangalan lang ang meron. Mas maganda kung may laawan. Larawan, Siege. Getz Kaona. Larawan, kukunan na lang kita ngayon. Ano ang gagawin mo? Ako, kukuha lang ako ng litrato mo. Kung kukuha ka ng litrato, bakit sa kalagitnaan ng gabi? Patago kang pumasok sa kwarto ko. Gusto mo bang Ano bia ang inisip Montag? ako pa ang sinisisi mo? Gabi-gabi kang pumapasok sa kwarto ko. Kanina mo pa ako hinalikan. Kasi baka kumanta ka e. Hindi mo ba talaga gustong gawin yon sa akin? Ang totoo, kukunan kita ng litrato pag namatay ka na. Ilalagay namin ang larawan mo sa altar bilang memorial photo. Salamat ha, gabi-gabi kang kumukuha ng memorial photo ko. Diretsuhin mo na lang akong patayin. Maniwala ka o hindi, lalaki ka naman, ang drama mo. Ikaw, Xiaolin, tulog ka na bia? naku, Xiaolin, tulog ka na bia? hindi pa. Xiaolin, nagpapasalamat ako sa'yo. Kung hindi dahil sa'yo, baka. Walang anuman, Rongrong. Ang late na. May kailangan ka. Sa lahat ng paraan, babawi ako sa'yo. Ang init-init, bakit may kumot ka pa? Hindi ka bia mainitan? At Rongrong. Huwag kang maingay. Kung maingay ka pa. At dumating si Ate Kian, lalo tayong mahihirapan magpaliwanag. Sorpresa. Sabi kaonan ga bia, hindi, tumaitatago. Hindi ba't ikaw ang nagsabong itago? Chuchu, ano bia talaga ang nangyayari? Rongrong, kung sasabihin kong, nandito ako para kuhanan ng litrato para sa libing si Linchuan. Maniniwala ka bia? Naniniwala ako. Ate Rorong, ikaf naman? Bakit ka pumunta sa kwarto ni Linchuan sa ganitong oras? Anong balik mo? Ako ay Epsilon. Nandito ako para sukatin si Linjuan. Gusto ko siyang paghandaan ng damit pampalamuti at kabaong. Ang galing ninyong dalawa. Isa para sa litrato sa libing. Isa para sa kabaong. Lumabas kayong dalawa. Sige, alis na. Linchuan, tulog ka na ba? Ate Kian, bilis. Magtago kayo. Xiao Chuan. Ate Kian, ang late na. May kailangan ka ba? Ano ba yan, landlord? Wala naman. Hindi ba ako pwedeng dumalaw?
Ate Kian, kung may kailangan ka, sabihin mo na. Gusto kitang tulungan. Sige, wag na kita lokohin. Gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Pwede bang hiramin mo ako ng 10,000? 10,000. Hihiram ng pera. Naku! Ano ba tong nangyayari? Kailangan kong kausapin si Shaolin tungkol sa isang bagay. Mahaba ang kwento, pero kahit anong gawin mo sa pera na hiniram mo. Na-ospital ang nanay ko, kulang pa ng 10,000. Ano? Nasaan ang sweldo mo? Wag na lang, dati pinapunta ako ng boss ko para uminom, ayaw ko. 6 na buwan na akong walang sweldo. Ganun na katagal nila ginagawa sa'yo, nagtatrabaho ka pa rin. Wala akong magagawa, penalty fee, 5 milyon. Kian, huwag kang mag-alala. Meron pa akong konting pera dito. Pero hindi pwedeng ganito na lang, tutulungan kitang singilin sila. Xiao Chuan, salamat sa pagmamalasakit mo. Pero hindi mo ako matutulungan dito. Bakit? Ito ang hindi mo alam tungkol sa tenant mo. Sigu Kian ay nakapirma SA Yangdu Entertainment. Ang kumpanyang ito ay may koneksyon sa itim at puti, lahat ng humingi ng sweldo. Ay napapahamak, Kian ye. Sinabi ko na sa'yo dati, huwag kang pipirma sa kanila. Pasensya na Chochu, ayaw ko rin naman. Kung hindi kaya ng iba, hindi ibig sabihin hindi ko kaya. Ano ba ang meron ka na wala sila? Ang dali mong magsalita, walang kwenta. Pwede ba tayong magpustahan? Pustahan? Pustahan natin kung makukuha ko bukas. Ang sweldo ni Kian Jay. Sasali ako sa pustahan mo, basta bukas. Kung makuha mo ang sweldo ni Kian Ji, hindi lang ako magsosorry, pwede rin akong gumawa. Nang kahit anong hiling mo. Deal. Boss, gusto ko ng fur coat na worth 880,000. Walang problema, baby. Alam mo, tag-init ngayon, perfect time para magsuot ng fur. Kung gusto mo, bibilhin natin, ipapadala ko na lang ang pera. Sir, hindi kayo pwede pumasok. Boss, pasensya na, hindi ko siya napigilan. Ikaw ang boss dito. Oo, Zeno ka? Aminin mo na lang. Ito ang sweldo ng kaibigan ko. Sigu Kian, 20,000 lahat. Bayaran mo na. Humingi siya ng pera, pasensya, mahirap ang finances ngayon. Balik ka na lang next time. Hindi ako alis hanggat hindi mo binabayaran. Anong parte na sinabi ko ang hindi mo naintindihan? Sabi ko mahirap ang finances. Balik ka na lang next time. Pwede kang bumili ng 880,000 na fur para sa kabit mo. Tapos sasabihin mo mahirap ang finances. Narinig ka o. Mayaman ako, pero ayaw kong magbigay. Yung kaibigan mo, ang yabang. Ayaw sumama sa inuman, gusto pa ng sahod? Panaginip. Anong magagawa mo? Suntukin Montag ako. CJ, Gago ka. Talagang sinuntok mo ako. hindi ba ikaw ang nagsabi? Unang beses ko ito narinig. Kakaibang hiling, syempre tutuparin ko. Sus Mariosep, ngayon lang ako napahiya, patay ka sa akin. Ta. Nasaan ang mga tauhan ko? Binging-bingi ba kayo? Ayaw nyo na magtrabaho? Tigil na sa sigaw. Mga gwardiya ba tinutukoy mo? Nung pumasok ako, naisip kong tanggalin sila. 3 hanggang 40 tao meron ako. Paano mo nagawa yon? Gusto mong subukan? Huwag kang magpakapusok. Sa Yangdu Entertainment kami. Etzakop kami NG King Shanhui. Hindi Montag ba, yan alam? Alam ko ang King Shanhui, pero baka hindi ka nila sakop. Bata, makinig ka. Si Bao ng King Shanhui. Kapatid ka OSA Dugo et Yuheyan. Maniwala ka, isang tawag lang. Papuntahin ko siya rito. Si Bao. Kahit 10 tapang ang ibigay ko sa kanya, hindi niya ako magagalaw. Sige, tandaan mo ang sinabi mo.
Bao. May naggulo sa akin. Sinong may lakas ng loob? Hintayin Montag ako. Siege, Alarm ka na. Partay ka ngayon. Pagdating ni Bao ng King Shanhui. Ituturo ko sa iyo kung paano isulat ang kamatayan. Sinong may ganitong lakas ng loob sa teritoryo ng aking King Shanhui? Nanggugulo? Bao, dumating ka na. Ito yung gago. Kanina mayabang pa siyang nagsabi. Kahit 10 tapang ang ibigay mo, hindi mo siya gagalawin. Totu ba? Sedge, gusto kong makita kung sinong diyosa ito. Na may ganitong kapal na mukha. Bao, kailangan mo siyang Turuan ng leksyon. Walang hiya, ginaganito mo ako? Bibigyan kita ng leksyong hindi mo malilimutan. Abao, isang gabi lang. Lumaki na ang mga buto mo. Tagapagligtas. Tagapagligtas, bakit ka nandito? Ikaf ba? Ginong Lin, kumain ka na ba? Bao. Ano? To? Sampalin mo siya. Naghahanap ka ba ng kamatayan? Alam mo ba na si Ginoong Lin ay espesyal na bisita ng King Shanhui at tagapagligtas ko? Ako. Ginoong Lin, ano to? 6 na buwan nang hindi nagbabayad ng sahod ang kumpanyang to sa kaibigan ko. Nandito ako para singilin sila. Ganon ba? Ako. Ginong Lin, Ikaf? Ikaw pa ang nangahas na hindi magbayad? Gusto mong mamatay? Gusto mong mamatay? Kuya Bao, Kuya Bao. Hindi ko talaga alam. siya pala ang nagligtas ng buhay mo. Kung alam ka ulang, hindi ka o zuya gaganyanin, Kuya Bao. Ginoong Lin, pakiusap po, kahabagan niyo ako. Ituring niyo na lang akong hangin, palampasin niyo na po ako. Ginoong Lin, Nandito ako para sa pera mo, hindi para sa buhay mo. Narinig Montag? magkano ang utang mo kay Ginoong Lin? 30,000? Hindi. 40,000. 40,000. Meron pa ako, meron pa. Patenters pa. Kunin Montag na. Siege. Ginoong Lin, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Ginoong Lin, Kabuuan ay 40,000. 30,000 ang prinsipal. at 10,000 interes sa 6 na buwan. Wang Chochu, yan ang sinabi mo. Basta makuha ko lang ang pera. Gagawin mo ang lahat. Bakit ang tagal na hindi pa bumabalik si Lin Chuan? Baka naman. Nakipag-away na siya sa mga yon? Kasalanan naya yon. Hindi naya kaya Kasalanan ko. Hindi ko dapat siya pinapunta. Hindi pa ako patay. Sinong nagpaplano ng libing ko? Lin Chuan, Hindi ka ba pumunta? Pero mabuti na lang. Tamang desisyon yon, kahit papaano ligtas ka. okay lang, ako na ang bahala sa iba. Basta ligtas kang nakabalik. Sinong nagsabing hindi ako pumunta? Ang laki ng pera. Nakipag-hold up ka sa bangko. Saan mo nakuha to? Anong hold up? Sahod to ni Ate Kian. Nakuha mo talaga? Siyempre nanalo ako. Naalala mo pangako mo? Lin Chuan, mahal na mahal kita. Etong usapan, simula ngayon kapag tinitingnan mo akong maligo. Hindi kita papansinin. Ako. Napansin ang pagtaas ng pagtingin ni Kian sa'yo. Dagdagan ng 10% ang pagtingin. Ganyan pala. 3 buwang karagdagang buhay. Nangahas kang tumingin sa aming maligo. Manyakes ka. Hindi. Wala akong ginawa. Baka may malaking pagkakamali. Sa tingin ko, hindi ganoon si Xiaolin. Sa tingin ko, hindi tiyak yan. Nga pala, may isang bagay akong nakalimutang sabihin sa inyo, kaninang umaga. Nagresing na ako sa trabaho. Ate Rongrong, sinusuportahan ko ang desisyon mo. Talagang mahirap at delikado ang magtrabaho sa mga lugar tulad ng nightclub. Kahit hindi nangyari yung kagabi, patagal ko na sinuportahan ang papalit mo. Ng trabaho. Pero wala akong mataas na pinag-aralan, wala rin akong espesyal na kakayahan. Anong trabaho pa ba ang pwede kong gawin? Rongrong, pwede kang sumama sa akin. Maging online streamer. Sa ganda at hubog mo. Siguradong mababaliw ang mga otak ko, magkakandara pa. Na mag-donate ng pera sa iyo.
Hindi pwede, Kian. Kinakabahan ako kapag nasa harap ng kamera. Rongrong, may alam akong magandang opportunity. Medyo mahirap lang sa simula, pero kung handa kang magsakripisyo, tiyak na may magandang resulta. Okay lang, hindi ako takot sa hirap. Ayos, yan. May kaibigan ako sa isang kumpanya na nag-hire ng sales agent. Naniniwala ako sa kakayahan mo. Kaya Montag, yan. Huwag na nating patagalin, ngayon na. Pwede ka nang pumunta sa interview. Rongrong, naniniwala ako sa'yo. Kaya mong pumasa sa interview. Kaya mo yan. Maghahanda muna ako. Xiaolin. Sumama KSA akin sandali. Ako? Rongrong, anong gagawin mo? Ang sikreto mo naman. Gusto ko lang sana ng tulong mo. Sa pagpili ng damit para sa interview. CJ, Hintayin Montag ako dito. CJ. Ate Rongrong, ano to? Talagang hindi mo ako itinuring na ibang tao. Hindi pwede. Xiaolin, bakit ka nanonood sa akin ng walang imi? May kakaiba ba sa akin? Hindi. Sobrang tama ka. Ate Rongrong, kapag tumayo ka roon, mukha kang tunay na career woman. Hindi naman ganoon, pero salamat sa'yo. Nakaka-relats ang sinabi mo. Xiaolin, noong pinakamahirap ako sa buhay, pinatawad mo ang 3 buwan kong renta. Kahapon, sinagip mo ako ng walang pag-alinlangan. Sobi Mo. Paano kita mababayaran? Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Xiaolin. Ako si Chen Rorong. Taong marunong tumanaw ng utang na loob. Sabi ka babayaran kita. Talagang babayaran kita. Ito ay paunang interest, ang tunay na bayad. Pagdating ng araw, babayaran kita ng maayos. Si Chachu ang nag-text sa akin. Ipinadala niya ang address ng interview. Hongchang Group. Parang malaking kumpanya. Maghahanda na ako para sa interview. Sana maging maayos. Kaya mo yan. Hongchang Group, bakit pamilyar ang pangalan? Na pala, kagabi, umabot na sa tamang level ang pagtingin ni Ate Rongrong sa akin. Binigyan ako ng sistema ng 51% na shares ng Hongchang Group. 51% ng shares. Chairman. Ako si Jiang Ying, Presidente NG Hongchang Group. SA Vakas, na contact kita. Tinatawag mo akong chairman. Binili mo ang 51% ng shares. Siempre, Chairman Ka. Totoo pala, ang lakas ng sistema. Uun nga pala Chairman, may oras ka ba? Para bisitahin ang grupo. Ito. Ngayon na lang, pupunta ako mamaya. Sige, ipapag-utos ko na, tipunin ang lahat ng executives. Dapat ipakita ang pinakamagandang mukha. Ito ang unang pagbisita ng chairman sa kumpanya. Kung may magkamali, mag-resing na lang agad. Opo. Mamaya, mag-interview si Ate Rongrong. Pupunta rin ako, huwag mo munang sabihin sa kanya. Bigyan natin siya ng sorpresa pag nagkita.
MS Chen, tiningnan ko na ang resume mo. Manager Tang, Pasok BA Ako SA Requirements Montag? MS Chen, mayroon ka bang? Nasan sa ganitong trabaho? Mahirap ito, nakita ko ang nakaraang trabaho mo. Sa massage parlor ka nagtatrabaho, walang karanasan sa sales. Hindi ko alam kung kaya mo ang trabahong ito. Manager Tang, Pakiunawan Montag naman. Kailangan ko talaga ang trabahong ito. Kung ganoon ang sinasabi mo, MS Chen, hindi naman talaga imposible. Basta't mas kilalanin pa natin ang isa't isa. Basta't mas pag-aralan pa natin ng mas malalim. Manager Tang, mag-aral ako ng mabuti. Bigyan niyo po ako ng isang pagkakataon. Siyempre may pagkakataon. Nasa kay MS Chen kung kaya niyang kunin. Manager Tang, Respeto naman. Dito ako para sa seryosong interview. Biro lang MS Chen, huwag masyadong seryoso. Ang Hongqiang Group ay isang respetablong kumpanya. MS Chen, uminom muna tayo ng tubig, usap tayo ng dahan-dahan. Kakalagay lang ng tubig at uminom din siya. Dapat safe dito. Salamat Manager Tang. Nakuha ka una. MS Chen, sa kasalukuyan mong kakayahan. Mahirap pa sa'yo na makapasok sa aming kumpanya, pero may isang shortcut. Hindi ko alam kung gusto mo. Bakit ang init? Anong shortcut? Maging kasintahan mo ako, posisyon, sweldo. Madali lang ang lahat. Manager Tang, Respeto naman. Hindi ko matanggap. Ang ganitong interview, alis na ako. Ikaw, nilagyan mo ang tubig. Huwag kang mahiya, Bobby. Hayaan mo akong alagaan ka. Lumayo ka, alis na ako. Saan ka pupunta? Saan ka tatakbo? Mainit, di ba? Halika, tulungan kitang maghubad. Hindi na mainit. Lin Xuan, tulong. Lin Xuan, tulong. Nasaan ka? Tulong Montag ako. Boses ni Ate Rongrong, nasa loob kaya siya. Babala, target na si Chen Rongrong. Nasa panganib, kailangan mong pumunta agad. Huwag tumigil ka. Okay lang. Lin Chuan, dumating ka na. Natatakot ako. Nilagyan niya ako ng gamot. Huwag kang matakot, okay na. Kuya, nagkamali ako. Hindi ko na ulitin. Lin Xuan, ikaf pala. Tangtsin. Bitivan Montag. Hindi ba't ito ang aking dating kaklase, si Lin Xuan? Noon pa man ay kilala na bilang mahina at walang kwenta. Ang tagal nating hindi nakita, lumakas ka pala, nangahas kang saktan ako. Ang Zen, hindi ko inakala na ganito ka pa rin. Walang hiya ka pa rin. Ngayon hindi lang kita sasaktan, papaluin kita. At papaluin kita para humingi ng tawad kay Ate Rongrong. Papaluin ako? Humingi ng tawad sa kanya? May zay at KBA? Dilat ang iyong mga mata at tingnang mabuti. Department Manager NG NG Hongqiang Group? Zia? Kaapat dapat ba siya? Xiaolin. Huwag na, department manager siya. Hindi natin siya kayang pagalitan. Umalis na tayo, pakiusap. Alice? Putang ina, saan ka pupunta? Kung hindi mo ako sasamahan matulog ngayon, bala kang takas. Walang hiya ka. Masahista ka lang, nagpapanggap pang dalagang purihan. Pinapansin kita, malaking karangalan na yan para sa'yo. Ang Zen, huling pagkakataon mo na ito. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ate Rong, kung hindi. Pagsisisihan mong ipinanganak ka sa mundo. Lin Xuan. Walang magulang na ulila ka. Anong karapatan mong tumahol sa akin? Ngayon, sa harap mo, pagtritripan ko ang babae mo.
Anong magagawa mo? Gaya mong salot, hindi ko dapat binigyan ng pagkakataon. Tigil. Director Zhao, tulong niyo ako. Muntik na akong. Mamatay sa bagbog nila. Zeno kayo? Ang lakas ng loob niyong magkagulo sa Hongqiang Group. Kami ang nagkakagulo. Siya, habang nag-i-interview ang kaibigan ko. Pinatungan ng gamot ang inumin, gustong gahasain siya. Ganito ba talaga, Manager Tang, Director Zhao? Nagtutulungan silang dalawa para ako'y pagbintangan at perahan. Tang, sinungaling ka. Kailan kami nanggigil? Ang babaeng ito, sa ngalan ng interview. Pagpasok pa lang sa opisina, mainit daw at gustong maghubad. Kataran aduhan. Tapos biglang sumugod itong lalaki at binugbog ako. Hinihingan pa ako ng 10,000 piso. Kapag hindi ko ibinigay, Sisiraan niya ako. Napakawalang hiya mong tao. Director, ito po ang resume niya. Masahista lang siya, siguradong. Hindi ito ang unang bises niyang gumawa nito. Budol-budol. budol-budol talaga. Sila, sanay na SA budol-budol. Ganon pala. Ang tapang ninyo. Hindi ba kayo natatakot na i-report ko kayo? Et makulong? Naniniwala ka agad sa kanyang kasinungalingan. Wala ka bang sariling pag-iisip? Mukhang malapit nang matapos ang pagiging direktor mo. Huwag mo nang intindihin kung gaano katagal ako maging direktor. Hoy, huwag mong sabihin hindi kita binigyan ng pagkakataon. Sinasabi mong nilason siya ni Manager Tang. May ebidensya ka ba? Meron na pala akong ebidensya. May pampatulog na gamot siguro sa basong ito. Ipasa mo agad ito sa pagsusuri at malalaman na ang katotohanan. Naku, nakalimutan ko ito. Director Zhao, ilang taon na akong nagtatrabaho sa kumpanya. Laging tapat sa trabaho. Kayo? Dapat ay pinagkakatiwalaan ninyo ang aking pagkatao. Tangzen, bakit ka kinakabahan? Sino ang nagsabing kinakabahan ako? Paano ako makakabahan? Malinaw na kayo ang may pakana. Sino ang nakakaalam kung ano ang nasa tubig na ito? Baka kayo ang naglagay nito ng maaga. Director Zhao, kayo po ang bahala sa akin. Hindi na kailangan magduda. Naniniwala ako sa amin. Manager ng AR ng Hongqiang Group. Hindi maglalagay ng pakana sa isang masahe. Hindi pinag-iisipan, hindi pinag-usapan ang katotohanan. Base lang sa trabaho, uhusgahan ang pagkatao ng isang tao. Ganito ba ang patakaran ng Hongqiang Group? Patakaran? Dapat ka ba makipag-usap sa akin tungkol sa patakaran? Kahit na hindi ka inaapi ni Manager Tang ngayon. Kahit na ginawa niya, ano naman? Ikaw, bakit ka ganyan magsalita? Hindi mo alam ang tama at mali? Mali ba ako? Isa kang masahe. Kahit na inabuso ka, ano ang mawawala sa iyo? Bakit ka ganyan? Hindi maganda ang dati kong trabaho. Pero malinis ang pinaghirapan ko. Kung hindi mo ako tutulungan, para maging patas, huwag mo na lang akong insultuhin. Insulto? Hindi ba't ito ang trabaho mo? Tama na, Ate Rongrong. Nakita ko na ang gagong ito at ang direktor na ito. Magkasabwat sila. Lin Chuan, sasabihin ko sa iyo, Director Zhao ay pinakamakatarungan sa pagtrato. Hindi niya apihin ang sinumang inosente. Tama si Manager Tang. Kung ganito talaga. Ang Hongqiang Group ay bulok na mula sa loob. Kung ang puno ay baluktot, baluktot din ang sanga. Lin Chuan, wala kang magulang mula pagkabata. Walang disiplina, hindi kita papansinin. Pero kung magsasalita ka pa ng kung ano-ano, maniniwala ka ba na ipapahiya kita ng mga guard? Tangzen, subukan mong banggitin ang mga magulang ko. Bakit hindi? Kahit na buhay pa sila. Anong magandang bagay ang maibibigay nila? Isa lang silang nagde-deliver at nagwawalis ng kalye. Anong magandang nagawa nila? Sasabihin ko rin sa iyo. Ang girlfriend mo, ang sa... Nakakahiya na may taong tulad mo na nabubuhay. Anong ginagawa mo? Di ilang montak. Sige, sunugin montak ako. Sa harap ng maming tao, sasaktan mo ako? Maniniwala ka ba na ipakakulong kita habang buhay? Sa harap ng lahat, manghahamon ka pa? Kayong mga ito, Hulihin ninyo ang taong ito. Opo. Sandali. Zugot. Ate Rongrong, umalis ka dyan. Gusto kong makita kung sino ang manghahas na humawak sa akin. Xia Olen. Napaka-impulsibo montak. Habang mas marami kang ginagalaw, mas maraming ebidensya ang maiwan. Manghahamon sa harap mismo ng mga mata ko, hindi ko siya palalampasin. Ang legal team ng aming Hongqiang Group ay makakasuhan siya hanggang sa mawalan siya ng lahat at mabulok sa kulungan. Lin Chuan, tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Ano ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Ang Hongqiang Group, hindi siya ang may pasya. Lin Chuan, alam mo ba kung gaano kalaki ang impluensya ng aming Director Zhao? Sa grupo, siya ang pinakamatagal na nagsilbi na direktor sa aming grupo. Ang susunod na hakbang ay ang pag-promote bilang vice presidente.
Bago ito, baka posible pa yon. Pero pagkatapos ngayong araw, hindi lang siya mapopromote bilang vice presidente. Kahit na manatili sa posisyon ng direktor, ay depende pa sa kalooban ko. Depende sa kalooban mo? Lin Xuan, Zino KBA talaga? Isa ka lang na walang silbing basura. May sira ba ang utak niya? Mukhang ganun ga. Lin Xuan, sasabihin ko sa iyo, kung ayaw mong mabulok sa kulungan, ngayon din. Lumuhod ka agad sa harap ko at magtungo ng 3 bises. Pagkatapos, tumahol kang 3 bises. Baka sakaling pag-isipan kong patawarin ka. Luluhod ako. Hindi ka karapat-dapat. Darating ang bagong chairman ngayon, wala akong oras para sa iyo. Magsisi ka kay Manager Tang at humingi ng tawad. O hintayin mong mabulok sa kulungan. Paano kung wala sa mga yon ang pipiliin ko? Wala sa mga iyon? Mukhang ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Xiaolin, baka dapat tayong magpakumbaba na lang. May kapangyarihan at impluensya ang mga taong ito. Hindi natin sila kayang labanan. At wrong. Hindi tayo dapat sumuko sa mga masasamang tao. Dahil lalapastanganin nila ang ating hangganan at lalampasan pa ito. Pero, Chairman, tanong ka ulang po kung kailan kayo darating? papuntahan ko po kayo. Matagal na akong narito. Ano? Buti na lang maaga akong dumating at nakapanood ng magandang palabas. Nasaan ka ngayon? Pupuntahan kita agad. Nasa iyo department ako ngayon. Sa opisina ni Tang Zen, naghihintay ako sa iyo dito. Sige, pupunta na ako agad. Naghihintay ako dito. Sino ba ang hinihintay mo? Malaman niyo rin mamaya. Bakit nandito ang chairman? Sa opisina ni Tang Shen at parang galit. Ang tono niya, ano ba talaga ang nangyayari? Manager Jiang, narinig ko na may nangyari kay Tang Shen. Dinala na ni Directors Hao ang mga tao doon. Naku, siguradong may problema. Tara, sumama ka sa akin. Directors Hao, mukhang kilala rin tayo ng batang ito. Mga tauhan sa loob ng grupo. May backer pala siya, kaya pala ang tapang kanina. Pero masasaktan lang siya, sa buong Hongqiang Group. Ilan lang ang mas mataas sa akin. Kung sasabihin ko sa iyo na ang darating ay isa sa mga yon, Imposible. Isang basura tulad mo. Paano ka makakakilala ng tao sa aming grupo? Hindi ka karapat-dapat magsilbi sa kanila. Siguro, maliit na empleyado lang siya. Titignan ko kung matapang siyang makipag-usap sa iyo pagdating niya. hintayin natin. Lin Chuan, kailan ka nagkaroon ng koneksyon sa Hongqiang Group? May kilala ka? At wrong. Hindi ko pwedeng sabihin. Mamaya ipagtatanggol kita. At patatagain kong mag-sorry sa iyo ang dalawang ito. Patatagain mo kami? Lin Xuan, nang anggarap KBA? Nagpapanggap ka lang. Wala na akong oras sa iyo. Kayong mga ito, arestuhin niyo ang batang ito. Opo. Teka, sigurado ka bang hindi mo nahihintayin? Baka magsisi kayo. Tika, Zino KBA? Chairman Ing Hongqiang Group? Baka nga. Lin Chuan, ang kapal na mukha mo. Nagpapanggap ka pa bilang chairman. Director Zhao, walang saysay na makipag-usap pa sa batang ito. Balian niyo ang binti niya at itapon sa harap ng grupo. Bilang babala. Opo. Tigilan niyo iyan. President, bakit po kayo nandito? Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Hindi po yon ang ibig kong sabihin. Huwag po kayong mag-alala. Matatapos ko na ito. Ano PA ang hinihintay niyo? Arestuhin niyo ang dalawang ito. Opo. Sa tingin ko, ikaw ang dapat arestuhin. Zhao Ditsu. Ano ang ibig sabihin ng presidente? Ano ang ibig sabihin? Alam mo, Takbia? Nagkamali ka ng malaki. Chairman, ako po ay nahuli at nagdulot ng abala sa inyo. Patawarin mo po ako. Chairman, Ikaw ang kasalukuyang presidente na si Jianin, tama ba? Ngayong pumunta ako sa headquarters ng grupo, talagang nakakamangha. Ito ay aking pagkukulang sa pamamahala. Patawarin mo po ako, Chairman. Talagang dapat parusahan. Ang Hongqiang Group bilang leading company sa Yangcheng. Pero nagtatago ng mga basura, pinapayagan ang mga ganitong klaseng tao na maging bahagi nito. At naging kasabot pa. Presidente, baka nagkakamali ka? Lin Chuan, paano siya maging chairman? Kaklase ko siya dati. Alam ko ang totoo sa kanya. Tiyak na niloko ka niya. Tangzin, tama ba? Halika. Presidente, Bulag KBA? Naglakas loob kang bastusin ang chairman? Bulag KBA? Naglakas loob kang bastusin ang chairman? baka naman. Si Lin Chuan talaga ang chairman? Chairman, ako po ay Sion. Tumahimik ka. Chairman, ano ang gagawin natin sa kanilang dalawa? Isang ING manager, pero sa panahon ng interview. Nabigyan ng droga sa aplikante. Ano? Paano nangyari ang ganitong kasamaan? Tang Shen, ano ang ginawa mo? Sinira mo ang pangalan ng grupo. Dapat kang mamatay. Presidente, alam ko na ang pagkakamali ko. Hindi ko na ito ulitin. Ano ang dapat gawin, hindi na kailangang sabihin pa, di ba?
Opo, Chairman, ipapakolekta ko ang ebidensya. At papanagutin siya hanggang sa kulungan. Lin Chuan, hindi mo ito pwedeng gawin. Kaklase tayo, naalala mo ba noong estudyante pa tayo? Ako at ikaw ay naging magkakatabi, magkaibigan tayo. Huwag mong sabihin yan, ako ay isa lamang. Ako ay isang walang kwentang tao na walang ama't ina, ikaw naman ay Air Manager ng Hongqiang Group. Paano tayo magiging magkaibigan? Dalhin niyo siya palayo. Opo. Presidente, Chairman, alam ko na ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na. Chairman, nadala ako ni Tangtsin. Dapat akong parusahan, dapat akong mamatay, pakiusa. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Ngayon alam mo nang humingi ng tawad. Huli na. Pangulo Zhao Deshu, ano ang gagawin natin? Walang pagkilala sa tama at mali, pinoprotektahan ng mga tauhan, gumagawa ng kung ano ang gusto, hindi karapat-dapat. Na manatili sa aming Hongqiang Group. Na, ipa-audit natin siya. Tingnan natin kung malinis ang mga kamay niya nitong mga nakaraang taon. Sige, ayusin ko ito. Tapos na. Lahat ay tapos na. Dalhin niyo siya. Opo. Pangulo. Presidente. Ate Rongbong, okay na. Pangulo. Kayo at ang inyong mga kaibigan, baka gusto niyo munang magpahinga dito. Baba na kayo, uminom muna kayo ng tubig. Xiaolin. Sobrang salamat sa iyo ngayon, kung hindi dahil sa iyo. Ayoko na isipin kung ano ang mangyayari. Okay na, tapos na ang lahat. Wala nang mga api sa iyo sa hinaharap. Pero Xiaolin, Sino ka talaga? paano ka biglang naging ang Pangulo ng Hongqiang Group? Ikaw pa rin ba ang kilala kong? Landlord na si Xiaolin? Hindi na importante. Isang taong malapit ng mamatay, lahat ng ito ay pansamantala lang. Huwag mong sabihin iyan, ang iyong sakit, gagaling ka rin. Talagang gagaling, ang bait mo, ang Diyos. Hindi magiging ganito kasama. Nadetect ang pagtaas ng affection ni Chanongrong. Sa host ng 10%. Xiaolin. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Naku. Sobrang emergency kasi noon, hindi ganap na naalis ang gamot. At Rongrong. Hindi ka pa ganap nagising, may natitira pang gamot sa katawan mo. Gagamutin kita ngayon. Hindi. Gising na gising ako. Gusto talaga kita. Gusto ko ang itsura mo kapag pinoprotektahan mo ako. Gusto ko ang amoy mo. Hindi pwede, Lin Chuan. Paano ka makakasamantala sa sitwasyon? Ay magising at magalit sa akin, mawawala ang progress, ano ang gagawin? At Rongrong, tingnan mo ako. Xiaolin. Ang Bango Montag. Chairman, nai-print na ang kontrata. Handa na kaming opisyal na italaga si MS Chen. Pasensya na, wala akong nakita. Kayong dalawa, ituloy nyo lang. Alis na ako, ituloy nyo lang. Xiaolin. Pasensya na. Ate Rongrong, okay lang. Hindi pa ganap na nawawala ang epekto ng gamot. Dagdag pa ang sobrang emosyon kanina. Paano ka namin masisisi, Ate Rongrong? Halika rito, tuturukan pa kita ng 2 beses para tuluyang mawala ang epekto ng gamot. Hubarin mo ang damit mo. Naghuhubad na naman. Xiaolin, salamat sa abala. Mas comfortable na pakiramdam ko. Mabuti naman, sinabayan ko na rin ng acupuncture. Pagod na pagod ka sa nakaraang 2 araw, dapat kang magpahinga ng maayos. Acupuncture pala, kaya pala ang ginhawa ng pakiramdam. Xiaolin, ang galing mo sa medisina. May mas magaling pa ako. Ano pa ang mas magaling? Pasok.
Chairman, talaga bang pwede akong pumasok? Sinabi ko nang pumasok ka, di pumasok ka. Mukhang special talaga ang relasyon ng chairman at ni MS Chen. Hindi pangkaraniwan. Chairman, ito ang appointment letter na pinapagawa ninyo. Pakitingnan po. Ate Rongrong, tingnan mo ito. Miss Chen. Handa kaming italaga kayo bilang Executive Vice President ng Hongqiang Group. 5 milyon ang sahod kada taon. Ano, paano ito pwede? Bakit hindi sa tingin ko kaya mo? Xiaolin. Wala akong alam, hindi man lang ako nakapagtapos ng high school. Paano ako magiging Executive Vice President? At Rongrong, nadala ka lang ng iyong pamilya. Kaya ka nag-drop out noong bata ka pa. Naalala ko na minsan mong nabanggit. Noong high school ka pa, naging top 1 ka pa sa buong paaralan. Naalala mo pa yon? Ibig sabihin, matalino ka, basta't handa kang matuto at magsikap. Kaya mo ang posisyong ito. Uun ka MS. Shen, di pala sa iyo ang chairman. Ano pa ang dahilan para tumanggi? Ate Rongrong, alam mo naman. Hindi ako nasa mabuting kalagayan ng katawan, wala akong lakas para pamahalaan ng kumpanya. Sa bagay na ito, kailangan mo talagang tulungan ako. Xiaolin, ang bait mo sa akin. Dahil nagtitiwala ka sa akin, hindi kita bibigin. Kaya Montag yan, Rorong. Kaya mo yan. Chairman, magpahinga muna kayo. Ako muna ang alis para magtrabaho. Na pala, Ate Rongrong. Pag uwi mo, huwag mong sasabihin. Ito sa kanila, dapat itong ating sikreto. Ano? Vice Presidente. Ano ang nangyari? Ano ba ang pinag-usapan ninyo? Chachu, tingnan mo. Si Rongrong ay naging Vice Presidente ng Hongqiang Group. Ano? Bakit naman? Hindi ba si Ed Rongrong ay pumunta para sa interview bilang sales channel? Paano bigla na lang siya naging Vice Presidente? Nga. Rongrong. Hindi kaya. Naimpluwensyahan ka. Kian, huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi ko rin alam ang dahilan. Siguro, swerte lang ako. Na nakilala ko ang taong tulad ni Lin Chuan. Talagang swerte ka o. Sabihin ko sa inyo, ang Hongqiang Group ay malaking kumpanya, malaki ang sahod ng Vice Presidente, di ba? Kaya sa susunod, si Rongrong ay magiging mayaman na. Hindi pwede kung mayaman na si Rongrong. Hindi na siya makikisama sa atin, di ba? Hindi mangyayari yon. Lalo na hindi kita iwan. Kayo ang pinakamahalaga kong mga kaibigan. Yun na pala. Pagod na pagod na si Ate Rongrong sa isang araw. Huwag na niyo siyang istorbohin, hayaan niyo siyang magpahinga. Hindi pwede yun. Maliban na lang kung may pangako si Rongrong sa akin bukas. Ilibre niya tayo ng masarap na pagkain. Walang problema, ako na bahala. Lin Chuan, halika rito. Ano ba? Halika rito. Nasira ang gripo, ayusin mo nga. Ano ba ang hinihintay Montag? Tulungan Montag ako. CJ. Kung wala ng ibang bagay, uuna na ako. Teka. May tatanong ako sa'yo. Si Ed Rongrong ay naging Vice President ng Hongqiang Group. May kinalaman ka ba yan? Wang Chuchu, ano ba ang sinasabi mo? Paano ako makakasangkot dyan? Walang basihan ang sinasabi mo. Huwag kang magsalita ng walang katotohanan. Wala akong ebidensya, pero mayroon akong kutob ng isang babae. Walang kabuluhan. Lin Chuan, hindi mo ba napapansin ang itsura mo ngayon? Parang may tinatago ka. Meron. Meron ba? May problema talaga. Mahirap talagang lokohin ang babaeng ito. Sige na. Wala na akong sasabihin sa'yo, matutulog na ako. Bye. Tumigil ka. Ang ganda niya, sana girlfriend ko na lang siya. Bakit siya nakatingin ng diretso sa akin?
Ikaf. Hanggang kailan mo ako yayakapin? Bakit ang clumsy mo? Naipit ba ang paa mo? Okay lang ako, huwag mo akong pakialaman. Huwag kang gagalaw. Mukhang malubha ang sugat ng paa mo. Kung hindi gagamutin, magkakaproblema talaga. Linjuan, ano ba ang ginagawa Montag? Pupunta ako sa sofa para masahihin ito. Linjuan, sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ang tulong mo. Kaya ako pumunta sa ospital mag-isa. Bakit paggagastos ng pera? May doktor naman dito sa bahay. Tingnan ko kung gaano kalala ang sugat mo. Huwag mong hawakan ang paa ko ng maruming kamay mo. Ikaw, hahawakan kita, ano ba? Wang Chuchu. Kung hindi ka makikipagtulungan sa akin, huwag mong sisihin ako kung gagamitan kita ng puwersa. Linjuan, inapi Montag ako. Inaapi kita, ano ba? Araw-araw. Puro ka nalang masungit. Halika, nityan mo si Kuya Chuan. Ikaf. Sige na. Biro lang. Masahihin muna natin ang paa mo. Okay na ba? Parang hindi na masyadong masakit. Na-detect si Wang Chuchu. Tumaas ang pagtingin sa'yo ng 5%. Yung mga parte na hinawakan mo, huhugasan ko ng 10 bises. Tumaas naman ang pagtingin niya, ang tsandere talaga. Sige na. Ilagay sa lang sa tumaya, ikaw ay tama pagkatapos ng sandali. Ihatid na kita pabalik para makapapahinga. Hindi na kailangan yan. Tulungan mo na lang akong tumayo. CJ. Uwi na ako para matulog. Ate Kian, ano nang gagawin mo? Huwag kang gagalaw. Linchuan, parang may kakaiba sa pagitan mo at ni Chachu. Pati na kay Rongrong. May tinatago ka ba sa akin? Ang talaga namang accurate ng sixth sense ng babae. Pero paano kung magselos siya at bumaba ang pagtingin niya? Nag-iisip ka lang, lahat naman tayo nakatira sa isang bubong. Ano bang pwedeng hindi ko alam? Talaga? Bakit parang hindi ako naniniwala? Baby ko, baka naman kasi busy ako lately. Kaya hindi kita napapansin, kaya lumalapit ka na lang. Kay Rongrong at Chachu. At naglalandian kayo. Ate Kian, naglalaro ka ng apoy. Pilya. Ito, sagutin mo ng maayos ang tanong ko. At ipapangako ko, papayagan kita. Ate Kian, huwag ka munang bumangon, humiga ka muna. Hayop ka, nagising ka rin. Bilis. Ano nang gusto mong gawin? Sus, akala mo makakaloko ka sa akin? Linchuan ka talaga. Lalaki ka ba talaga o hindi? Kung lalaki ako o hindi, hindi mo problema yan. Ngayon, matulog ka na lang ng maayos. Paalam. Linchuan, bumalik ka rito. Ang insensitive mo talaga. Walang matinong tao dito. At Rongrong, Linjuan. bakit sumasama ka pa sa kalokohan nila? Sumasama. Wala naman, Ate Rongrong. Bakit ka nasa kwarto ko? Gusto kitang hanapin kanina, pero wala kayo sa kwarto. Naghihintay lang ako mag-isa. Naghihintay. Medyo inaantok na ako kaya nakatulog na. Hindi, may problema ba? Hindi ba pwedeng bukas na lang? Bukas na lang kaya pag umaga? Hindi, may mga salita akong itinatago sa puso. Hindi ako makatulog kung hindi ko sasabihin. Eh bakit kanina nakatulog ka sa kwarto ko?
Lin Chuan, makinig ka sa akin. Gusto kong magbalik sa iyo ng kabutihan, parang isang maliwanag na sinag ng araw. Tumama sa puso ko, nagbigay liwanag sa madilim kong buhay. Binago ang mga patakaran ng buhay ko, kaya gusto kong magbalik sa iyo ng kabutihan. Pinag-isipan ko ng mabuti. Ang tanging paraan na naisip kong magbalik sa iyo ay ang pagpapatuloy ng lahi. Magbibigay ako sa iyo ng anak. Ano? At wrong. Kahit gusto mong magbalik ng utang na loob pero hindi pwedeng. Ganito ang paraan mo. Lin Yuan, seryoso ako. Ito lang ang naisip kong paraan para magbalik sa iyo. Pero hindi pwede yan. Lin Chuan, may malubha kang sakit, malapit ka ng mamatay. Gusto kong tulungan kang magkaroon ng anak, ito lang ang tanging magagawa ko para sa iyo. Ate Rongrong, sinong nagsabi sa'yo na mamamatay na ako? Hindi B8 may pancreatic cancer ka? May pancreatic cancer ako. Pero tingnan mo ang kalagayan ko ngayon. Mukha ba akong mamamatay? Buti na lang may reward ang sistema. Ang natitirang buhay ko ay tumatagal ng tumatagal. Sa susunod, unti-unting mag-ipon ng points, baka sakali. Mabuhay ako tulad ng normal na tao. Hindi talaga mukhang mamamatay, ngayon pa na-advanced ang teknolohiya. At ang yaman mo pa, baka sakaling magamot ka. Kaya Ate Rongrong, huwag mo nang ulitin ang mga salitang tulad ng pagpapatuloy ng lahi. Araw-araw mong sinasabi, hindi maganda ang pakiramdam. Baka isipin ng ibang tao na binabati mo akong mamatay. Hindi kita binabati ng kamatayan. Ate Rongrong, pwedeng bumaba ka muna. Ate Rongrong, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ang importante ngayon ay bumalik ka sa kwarto mo. Matulog ka ng maayos bukas ng umaga. Ikaw pa ang maghahanda ng pagkain para sa lahat. Siege. Sino kayo? Sinong nagpahintulot sa inyong pumasok? Chen Rongrong, binalakid mo ang WeChat ko. At cellphone, mahirap kang hanapin. Dito ka pala nakatira. Ikaf, bakit ka nandito? Rongrong, kilala mo ba? Siya ang kapatid ko. Iyon ang vampira. Ate, alam Montag PA palang kapatid Montag ako. Ganyan ka PA Magtrato SA kapatid Montag? Chen Shuangzi, matagal ko nang sinabi. Hindi kita bibigyan ng kahit isang kusing. Ate, babae ka. Sa huli ay mag-asawa ka rin. Ano ang silbi ng sobrang pera mo? Bigyan mo na ako ng pera. May laro pa kami ng mga tropa ko mamayang hapon. Laro ng laro, sugal lang ang alam mo. Lahat ng pinaghirapan kong pera ay napunta lang sa sugal mo. Igilan mo ang kakulitan. Bigyan mo ako o hindi. Hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing sa akin. Babaeng walang hiya. Binigyan ka ng mukha ayaw mo pa. Binabalaan kita kung gagalaw-galaw ka pa. Ipapakulong kita, paniwalaan mo. Ito ay usapang pamilya. Walang silbi ang pulis. Chen Shuang 11, umalis ka na. Hindi kita bibigyan ng pera. Wala akong pera. Ate, narinig ko sa mga magulang, may bagong trabaho ka. Parang sa isang malaking kumpanya, Hongchang Group bilang executive. Toto BA o hindi? Wala kang pakialam kung totoo o hindi. Paano naman walang kinalaman? Kung umasenso ka na bilang ate, huwag mong kalimutan ang kapatid mo. Ang kapal mo naman, sobra ka na. Vampira ka talaga, hindi ka ba nagsasawa? Pakialamera, kung makikialam ka pa. Iharapin akong vampire. Nanakit ng babae. Yan lang ba ang kaya mo? Zino ka naman? Ito ang landlord namin, kuya. Magaling siyang lumaban. Sasabihin ko sa iyo kung ayaw mong mapahiya. Umalis ka na ng mabilis. Yang mukhang artipisyal lang. Magaling lumaban? Nakakatawa ka. Ako ba? Xiaolin, pasensya na. Nagdulot pa ako ng problema. Hindi naman Rongrong ate. Bilang mga nangungupahan kayo, bilang landlord, ang protektahan kayo. Ay responsibilidad at obligasyon ko. Sasabihin ko sa iyo, kung magpapanggap ka sa harap ko. Tingnan natin kung ano ang gagawin ko sa iyo. Ate, executive ka sa Hongchang Group. Dapat malaki ang sweldo mo. Kung hindi mo ako bibigyan ng pera ngayon, ibigay mo na lang ang payroll card mo. Panaginip mo, binabalaan kita. Umalis ka na dito. Bakit ko ibibigay sa iyo ang pinaghirapan kong pera? Ikaw pa ang may ganang magsabi ng hira. Wala kang pinag-aralan at wala kang koneksyon. Bukod sa maganda, wala nang ibang merito. Paano ka naging vice presidente ng Hongchang? Kailangan ko pa bang sabihin ng mas malinaw? Kung paano ako naging, wala kang kinalaman doon. Walang iba kundi nakipagtalik sa may-ari ng Hongchang para lang makuha ito. Na posisyon. Pero, sa totoo lang, nakakapang-akit ka ng ganitong matandang lalaki. Talagang umasenso ka. Nagkakalat ka ng kasinungalingan. Hoy, kapatid mo siya. Paano mo nasabi ang ganitong masasamang salita? Ginawa niya, ayaw niyang pag-usapan. Talagang walang hiya ang babaeng ito. Ikaf. Kahit sarili mong kapatid, kayang-kaya mong saktan ng salita. Talagang hayop ka, mas masahol pa sa baboy at aso.
Palamunin, wala kang karapatang magsalita dito. Umalis ka. Bahay ko ito, ikaw ang dapat umalis. Kahit ano pa, hindi ako alis hanggat hindi ko nakukuha ang pera. Mga kapatid, humanap ng upuan. Sino ang nag-utos sa'yo na umupo? Bayad muna. Chen Shuang F. Hindi ka PABA nahihiya? Huwag mo akong paguluhin sa mga walang kwentang bagay. Madali lang para umalis ako. Bigyan mo ako ng pera. Pera lang ang kailangan ko ngayon. Gago ka talaga. Alam mo ba kung gaano kahirap kumita ng pera sa mga nakaraang taon? Ang perang pinaghirapan niya, ibinigay sa pamilya o sa iyo. Noong pinakamahirap na panahon niya noong nakaraang taon, hindi niya mabayaran ang renta. Alam mo ba iyon? Kian, huwag mo nang sabihin sa kanya ang mga ito. Maga pa, ano ang ingay dito? Ang dami pala ninyong magagandang babae. Palamunin. Ang swerte mo sa mga babae. Nandito para humingi ng pera. Ano? Bibigyan mo ako ng pera? May 1 milyon sa card na ito, basta pangako mo, na hindi mo nagagambalain si Ate Rongrong, ang perang ito. ISA iyo. Si? Lalayo na ako sa kanya sa hinaharap. Lin Xuan. Para sa masasamang tao, kailangan mong maging mas masahol pa sa kanila. Hindi puro pagpapaubaya. Gusto mong mamatay? Gusto mong mamatay. Gusto kong malaman ano ang magagawa ng isang tulad mo. Sa akin. Sasabihin ko sa iyo, sa lungsod na ito, kung gusto kitang saktan. Parang pag-inom ng tubig at pagkain lang iyan. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Sino? Zibao NG King Shanhui. Kuya Bao. Nandito ka PA pala. Dinala ko lang sina Ginong Lin at Binibining Chen. Anong taba ninyo? Hindi kayo naniniwala? Naniniwala ako, nagulat lang ako. Akala ko kasama mo si Kuya Bao. Natakot ka na no? Mukhang maayos ka namang kausap. Sige, papatawarin kita. Baigay mo na yung card. Kahit si Xiao Bao pa ang pumunta dito. Hindi niya kukunin ang pera sa akin. Ang yabang mo. Baka mabazak di la Montag. Kung hindi ka naniniwala, patunayan ko sa'yo. Dumating si Xiao Bao kaninang hapon para maging driver ko. Gusto mo ba akong patawanin? Alam Montag PA kung sino si Kuya Bao? Siya ang boss ng King Shanhui. Magiging driver mo? Ang kapal ng mukha mo. Chen Shuangzi. Mas mabuting tumahimik ka na lang. Baka mahirapan ka sa huli. Ate, itong lalaking ito ang nagdulot ng problema. Siya ang dapat mahirapan. Mga kapatid, bagbugin natin siya ngayon. Ergutsi, kanino Montag balak manakit? Boss, bakit po kayo nandito? Tagapagligtas. Ginong Lin. Bakit ka nandito? Ako. Akala ko, yung boses Montag parang may masamang balak kay Ginoong Lin? Ginong Lin. Ginong Lin? Tawagin mong Lolo Lin. Boss, bakit siya? Isa lang siyang landlord. Alam Montag PA? Si Ginong Lin ay espesyal na bisita ng presidente. Tawagin mong Lolo Lin. Lolo Lin. Tawagin mo. Tutugao. Ergu. At Rongrong. Ang kakaiba ng pangalan ng kapatid mo sa mundo ng gang. Sino ba nakakaalam? Puro kalokohan lang alam. Aya pala kapatid siya ni Ginang Chen. Na pala, Ibaw, may ipapagawa ko sa'yo. Ano po, Ginong Lin? Bata pa ito, pero ang dami ng bisyo. Dalhin mo siya at baguhin ang ugali. Mas mabuti dalhin mo siya sa pabrika para magtornilyo. Bigyan mo lang siya ng 500 bawat buwan para sa gastos. Sige, Ginong Lin. Marami akong kilalang pabrika ng tornilyo. Itiyakin kong masaya siya sa pagtornilyo. Ate, ayaw kong magtornilyo. Ate, tulong Montag ako. Magbago ka na lang. Sige na. Ate Rongrong, naayos na ang lahat. Hindi na siya makakulit sa'yo muli. Xiaolin, salamat ulit sa iyo. Ikaw talaga ang aking tagapagligtas. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Huwag mong kalimutan, ikaw ang taya ngayon. Kailangan naming lahat na makaisa sa'yo. Tama. Tara. Ang hina mo naman uminom.
Ang dami kong nainom ngayon. Uwi na ako at matutulog. Hindi pa, gusto ko pang uminom. Ako pa rin. Unang bises kong uminom ng ganito karami, pero masaya ako. Xiao Chuan, tanong ko sa iyo, sino sa amin ang paborito mo? Hulaan mo. Naku, parang nagkamali ako kagabi sa pag-inom. Ito. Sino ito? Sino sa kanila ang kasama ko kagabi?